motor na mahinang magkarga, halos nalolobat na ang kanyang battery. So ano nga bang dapat gawin mga boss? So bago ang lahat, shout out muna tayo kay Sir Ernesto Reyes. Boss, ito na yung video ang hinihintay mo. Salamat po sa inyong suporta at mabuhay po kayo. Halos 2 months pa lang pero wala na siyang karga. So nalolobat. Ano bang issue ng motor ni Padreng pag ganito yung nangyayari na tila ba ayaw magkarga? So pag ganyan yung issue, tanggalin na muna natin yung kanyang side cover para ma-check natin kung ano nga ba yung problema niyan. At dito sa kanyang battery mga boss, tanggalin lang natin yung positive terminal. I-check natin kung naglalabas ba ito ng voltahe. So tanggalin na muna natin yan. At gamit yung ating test light, ilagay natin yung test light sa negative. Check na muna natin. Ayan no, lobat na lobat po yung kanyang battery mga Padreng. So ngayon ang gawin natin, yung clip na to ilagay uli natin sa negative. I-check natin yung kanyang red wire, yung papuntang battery. So neutral na muna natin kasi tatadyakan natin yan. So idikit lang natin dito sa positive. Boss, pakitadyak mo nga. Ayan, humilaw. Sige. Ayan, tutok ko lang. Sige, isa pa. Okay na. At sa pagkakataong yung mga Padreng, naglalabas naman ng kuryente galing dun sa ating regulator. Pero sabi nga ni boss, yung kanyang battery, halos 2 months pa lang, pero bakit nalolobat samantalang may pumapasok naman na kuryente, pero yun nga lang hindi sapat. So pag ganyang issue mga Padreng, para mapalakas natin yung charging, ang gagawin natin dyan kailangan natin itong i-full wave para lumakas ang kanyang kuryente. So tanggalin natin tong kanyang socket at i-full wave natin yan. So yung mga boss, ito yung stator ni boss. Ito yung i-full wave natin. So di na natin gagalawin tong kanyang primary. Dito lang tayo sa yellow wire tsaka yung kanyang white wire. So itong stator niya, half wave siya, gagawin natin full wave. Pag sinabing half wave, so hindi floated yung ground. So testingin na muna natin. Kuhanin lang natin yung kulay white. Ayan, sundot natin. Naka-continuity tayo rito. Ayan, sa diode sign. Tsaka natin itap sa body. Ayan o, tumutunog siya. Ibig sabihin, hindi floated yung ground o nakatap siya sa mismong body. Ganon din yung kulay yellow na wire. So mamaya itetest natin yan, hindi na siya tutunog. Ang gagawin lang natin, ikakat lang natin itong dalawa. Ito yung unang rewind, umikot dito. Umikot dito. Nagsalubong yung kulay white na wire. Ito yung white, nagsalubong siya sa yellow. Tapos yung isang magnetic wire, ito pakita ko. Ito yung isang magnetic wire. Ito yung mismong lighting sa ilaw natin yan. So hindi na natin gagalawin yan. So ang gagalawin lang natin etong dalawa, puputulin na natin yan. So, katin ko muna yan. So, yung mga boss, sa part na to, makikita natin pulser. Ito yung blue na may white, tsaka yung green. Green na may white. Blue na may yellow pala, yung dulo. Ayan o. Blue na may yellow. So, yung green, kalimitan siya yung ground ng ating pulser. So, nakasama na siya rito sa socket. So, nakasama na siya. So ngayon ang gagawin natin, i-test na muna natin kung ito ba ay ground talaga. So gamit tayo ng continuity. Check natin. Yung kulay green ng Honda, siya yung negative. Sundutin natin. Okay. Ayan, check na muna natin tong part na to. Ayan, tumutunog siya. Ibig sabihin, ito yung ground. Pagdating sa kabila, wala. Sundutin natin yung kulay blue. So, ito yung ating pulser positive. So, ibig sabihin, kasama na yung pulser dito sa ating
socket. Ang gagawin na muna natin, putulin na muna natin yung unang rewind. Itong dalawa, putulin na muna natin yan. So gamit lang tayo ng kutsilyo. Ito, katin natin dito. Putulin natin ito. Ayun, naputol na natin mga boss. Focus ko lang para sa nagre-request. Ayan. Angat lang natin. Ayaw pa angat Ayan. Ito yung unang rewind mga boss. So ayan, inangat ko na. Yung isa puputulin din natin, tsaka natin pagsasamahin. So kating ko muna yung isa. Ayan, pakinat ko na. So ilusot lang natin. Lusot muna natin. Sunutin natin. So ayan mga boss, ayan naangat na natin. So ibig sabihin, i-check natin ngayon kung floated na yung kanyang ground. So gamit ulit tayo ng tester. Sundutin natin yung white. Ayan, nasa white. Sundutin natin sa body, dapat di tutunog. So ayan, wala na siya. Ayan, sa kabila. Okay, good. Ngayon ang gagawin natin mga boss, kiskisin natin to, tapos balatan natin tong isa para pag ininang natin dumikit. Kiskisin lang natin yan. Ayan. Tapos yung isa, ito yung nagsisilbing yung kulay green. So barin lang natin. Malutong na yung kanyang wire. Ayan. Ngayon ang gagawin natin dito mga boss, pagdikitin lang natin. Ayan, natanggal na natin. So ngayon ipasok lang natin dito, tapos i-twist natin. Ayan, parang ganyan. I-twist lang natin. Ayan, i-twist natin ganyan. Tsaka natin iinangin yan. Ayan. So yan, ganyan lang yung gagawin natin mga boss. So ulitin ko lang, kinat lang natin dito yung simula ng winding, tsaka natin iinangin. Inangin natin yan. So yung mga boss, nainang na natin. Ayan So ang gawin lang natin, pasok lang natin dito. Ayan. Ayan.
Ayan. So, ganyan lang mga boss. Ayan o. Inipit lang natin ganyan. Sunod, ang gagawin natin mga boss, ikakat natin to. Yung kanyang, ito yung kanyang pulser. Ikakat natin yan. So, ayan, tanggalin na muna natin yung kulay green na wire. Eto. Bari natin. Tsaka yung kulay white. Tanggalin natin. Ayan. So, ayan, nakatanggal na yung green tsaka white. Check natin kung may continuity. So, ayan o, may continuity sila. Ayan. May continuity po sila. Yan ang gagamitin natin. Hugutin na rin natin yung kulay yellow. So, hugutin na rin natin yung kanyang kulay yellow. Ayan. Itong kulay yellow, ganyan lang natin. Tsaka natin titipan. Tipan ko muna. Itong yellow wire mga padreng, ito yung nandun sa ating stator sa nagsalubong na yellow wire tsaka white wire. Itong wire na to, yung tinuturo ng kamay. So, siya yung nagsisilbi na para dun sa ating headlight. So, kaya natin tinipan kasi gagawin na nating battery operated yung kanyang headlight. So, bali ang natirang wire, yung kanyang pulser, primary, neutral, yung white tsaka green, ito yung itatap natin doon sa ating full wave na regulator, TTGR. So yung mga boss, nagot na natin yung kulay green, yung white, yung yellow, tinipan na natin. Itong ating pulser negative, magkasama sila ng green na wire. So hindi po dapat magkasama yan. Ang gagawin natin, puputulin na natin to, iba-body ground na natin dito. So yung mga boss, kinat ko na dito kasi itong negative ng pulser nakasama dito sa loob dito. So medyo nahihirapan tayo magbaklas. Naka-clip pa dun sa loob. Pinutol ko na lang, tsaka natin tinap, tsaka ininang natin. Ngayon ang gagawin natin dito, itatap natin dito sa kanyang tornilyo. So ayan, okay na mga boss. Tupilang natin ganyan. So ayan, pwede na natin ibalik. Ayan, ganyan lang. Tapos, i-check natin mga boss kung full wave na ba siya. Gamit tayo ng test light. Ito, gamit tayo ng test light. Lagay lang natin dito sa clip.
sa negative. Ayan, angat natin. O, so, pakitadyak mo, boss. Etong kulay green natin, tsaka yung white, ito yung kailangan natin. Yung yellow, tinaypan na natin. So, pakitadyak mo. Dapat, hindi iilaw. Sige. Isa pa. Isa pa. Okay, dito tayo sa kulay white. Dapat hindi iilaw. Isa pa. Okay, iilaw lamang yan mga boss kapag tinap natin yung clip dito sa kabila. Tapos dito. Dapat iilaw yan kasi pag di umilaw, mali yung ating ginawa. Ayun o. Sige, okay lang. O, so okay na. Kaya umuusok, naapakan, nabasag. O, palitan natin. So ayan, palitan yung bumbilya, nabasag yung bumbilya natin kaya umuusok. O, pakitadyak muli boss. O, ayan. Yung green tsaka yung white dapat iilaw. Yan. Okay. Isa pa. Isa pa. Okay. Quality. So ngayon, baba ka na. Pwede na nating ibalik to. Itong kanyang socket. Ayan. Balik na natin. Tapos yung kanyang primary, ibalik na rin natin. Ayan. So bali dalawang wire. Itong wire na yan, yung green tsaka yung white, kahit magkabaligtaran, pwede yan. So tanggalin na natin yung kanyang regulator. Ito yung kanyang socket. So ito yung kanyang socket. So dito na tayo magtatap niyan mga boss. So buksan na muna natin to. So ito yung kanyang regulator. So puputulin na natin tong kanyang socket. Ayan. At pagkaputol niyan mga boss, hanapin lang natin yung kulay yellow tsaka yung kulay pink. So balatan natin. So balatan natin. Okay. Tapos itatap natin dito sa funnel wave natin. Green tsaka white, kahit magkabaligtaran, pwede yung green sa yellow, yung white sa pink, o kaya naman yung green sa pink, yung white sa yellow. Kahit magkabaligtaran, walang problema yan. So itap na muna natin. So ayan, tap natin kahit magkabaligtaran. Ayan. Tsaka natin tapean. Yung isang pink dito sa white, kahit magkabaligtaran na lang, kaso yan. Yan, tapean natin. So ayan mga boss. Ngayon na itong kulay green mga boss, ito yung ground ng ating charger. So dito sa socket, galing sa stock na regulator, yung kulay green, itatap lang natin yung kulay green. So i-check natin kung aabot. Ayan, pwede natin dito itago yan mamaya. Ayan, itap ko muna dito sa kulay green. So ayan mga boss, yung green ng ating full wave na charger, dinugtungan ko lang siya ng wire. Ayan, tapos pinasok ko rito. Pagdating sa dulo, naging kulay yellow na siya dahil dugtong lang naman. Tatap natin yan sa kulay green na wire dito sa stock na socket. Tap lang natin dito.
Ayan. Tsaka natin tapean. Kahit magkabaliktaran. So ayan, kahit magkabaliktaran. May dalawa pa tayong wire. Etong kulay red, ito yung output. Input naman dito sa ating battery. So papunta dito yan sa ating battery. So itatap natin tong red wire ng ating full wave na charger dito sa stock na socket sa kulay red. So itatap natin ganyan. Dudugtungan ko muna ng wire. So yung mga boss, nadugtungan na natin. Tsaka natin ipapasok dito para sama-sama. Lumusot na siya. Tatap natin dito sa kulay red. Saka natin tapean. So yung mga boss, natap na natin yung kulay red tsaka yung kulay green. So dito sa ating full wave na charger, meron pa siyang isang natitirang wire. So ang purpose po mga padreng ng black na wire na to, ito yung nagko-control ng labis na voltahe para hindi lumobo yung ating battery. So kailangan mapasukan ito ng 12 volts. So hanapin natin dito sa kanyang motor yung may pinakamalapit na accessories wire, yung kulay black. So dito sa part na to may nakita na ako. Dito sa kanyang placer, ang kulay niya gray tsaka black. Yung black itatap natin dito sa black ng ating charger para mapasukan ito ng 12 volt supply para hindi lumobo yung ating battery. So magpapagapang lang ulit tayo ng wire. Okay pa natin yan. Papapuntay natin to dun sa ating accessories wire. So balutan na muna natin. Ayan. Tapos syempre ipapasok din natin dito. Kaya natin pinasok dyan mga boss para malinis yung ating wiring. Ayan o, mapapansin nyo. Alayo natin yung camera. Mapapansin niyo yung wire natin. Ayan o. Titipan natin yan ng diretso. So malinis siyang nakikita. So sa pagkakataong yan, pwede na natin tapean yan. Ayan ang purpose natin kung bakit pinapasok natin dito sa taas. Dito. O, tapean na muna natin. Ayan. So ito na yung black wire ng ating full wave charger. So meron pa tayong isang wire na natitira dito sa lumang socket. Etong kulay yellow na yan, ito po yung tumatakbo dito sa ating headlight tsaka taillight. So dahil naka full wave na tayo, magiging battery operated na po yung ating headlight. So ibig sabihin, itatap po natin yung black wire ng ating charger. Ito yung linagyan natin ng mahabang wire. So itatap natin dito sa kulay yellow. Tapos papunta dito sa ating relay. So itap na muna natin.
Gapang pa tayo dito. Magdadagdag pa tayo ng wire. So ulitin ko lang, pinagsama-sama natin etong ating regulator, yung kulay black, tinap natin sa yellow wire ng ating stock na socket. Tapos nagdugtong tayo ng wire, tatakbo po ito dito sa ating kulay black na wire nitong ating plus relay. So tatap lang natin ng ganyan. So itap ko na muna. Yan, pinasok ko lang. Ayan, tapos saksak na natin. So ayan, tapos pwede na nating tapean to. So ayan mga boss, naikabit na natin. So ayan, pwede na natin testingin. Gamit ulit tayo ng test light. Yung test light clip natin, lagay natin dito sa negative. Tapos dito, tap natin dito. Check natin kung maglalabas ng kuryente. Sige. Sadyak, dapat Pandali ba? kahit hindi. Okay. Ayun o. Ayun o. Lakas o. Okay, quality. So, sa pagkakataong yan mga boss, good yung ating trabaho. So, pwede na nating paandarin yung motor. Sige, pakipaandar mo. Ayan, na-start ni bossing. Sige. Ayan o, lakas o. Dirit mo. Dirit. Wala ng gas. Wala ng gas. So yung quality, napakalakas ng ilaw. Ngayon, ang gawin natin, ibalik na natin to sa kanyang battery. So kabit na natin dito. Quality boss, mga boss, yung ating trabaho. Lumabas na yung kuryente kaso wala ng gas. Magkakarga na yan. Magkakarga na yan. Etong kanyang battery mga boss, totally na drain. Ayan, kabit na muna natin. So yung mga boss, nakabit na natin tangke. Itong kanyang pinaka-balas resistor, tanggalin na natin to. Ayan, tanggalin lang natin ganyan. Wala nang kwenta yan. Hindi pa magagalaw. Wala na yan. Alang ground yan. Ayan, tinanggal lang natin yan. Ganyan lang yan. Ayan. Sige, start mo na para magkarga. Ayan. Hintayin lang natin magkarga mga boss. Naglulus yung ating tester eh. Hintayin lang natin magkarga. Okay mga boss, totally na-drain yung kanyang battery. So ngayon gumamit muna tayo ng ibang battery. So patong mo muna dyan. Ayan. Pakiawak mo rito. Ayan. Check na muna natin yung voltahe. Yan, umaandar yung makina. So patay na muna natin yung flasher, nakabukas. Ayan. Tapos eto. Check natin yung voltahe. Tingnan nyo po mga padreng naka-minor pa lang, 13 volts na. Pakiawak mo to, kaya mawakan. Ayan ayan na. Ayan na. Ayan nagka-14 na Try natin biritin. Ayan lakas Maabot pa siya ng 15. Firmes mo tong firmes. Ayan. Firmes mo lang. Ayan. Ayan, nagka-14 na siya. Ayan. Ayan. Ayan, 15. So good yung ating full wave. Naka-minor siya. Try natin mag-flasher. Ayan, naka-flasher siya. Check natin yung voltahe. Firmes mo lang para hindi nagbabago. Ayan 13 yung minor niya.
15. Umabot ng 15. Okay, good. Sige, tanggalin mo na. Okay, tanggalin mo na. Okay na yan. Sige, tanggalin mo na lahat yan. Ayan. Tapos hawakan mo yung battery. So yung mga boss, yung kanyang battery totally na drain. Kaya gumamit muna tayo ng bagong battery. So nakita naman natin na talagang kumakarga siya. Yung tester natin, minsan pumapalya na yan. Ngayon ang sabi ni boss, yung headlight niya wala. So paki-on mo nga, on. Sige, paki-headlight mo. Ayan may headlight na siya. Battery operated na yung headlight mo niyan, boss. Pati taillight, meron na rin, busina. So, ang problema, totally na drain lang yung kanyang battery. Pero kumakarga na siya. Napakalakas ng kanyang voltahe. 14, umaabot pa ng 15. So, ibig sabihin pag ganun yung kuryenteng pumapasok, napakalakas, napakaganda. So, okay na siya. Ibabalik na natin yung kanyang battery. So yung mga padreng, na full wave na natin yung motor ni Bossing TMX 155. So kanina sa video, meron na siyang headlight, taillight, naka-battery operated na rin. Mahina ang issue ng kanyang motor, mahina magkarga. Halos na-drain na yung kanyang battery. 2 months na yung kanyang battery. So ngayon okay na. Boss, ano masasabi mo? Okay, quality. So yan, mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial, at bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.